Hello mga kabibig, welcome back sa ring bagong YouTube channel. Pasalamat po na tayong una-una kay Edgar Nemo sa pagbigay sa akin ng magandang background ngayon. Edgar Nemo, salamat talaga for always sharing your creativity side. Yeah, I really appreciate yung effort mo talaga nag-reach out sa aking Facebook fan page. Mga kabibig, grabe talaga siya. No? O ito kabibig ha, kung grabe ang ginawa ni Edgar, ni Nemo sa akin, ito kabibig, ng heart-to-heart talk na pala si Senator Alan Peter Cayetano at ang pamilyang Villanueva. Hala ka. Parang ito na yung parinig ni Senator Alan Peter Cayetano na mawawala na talaga, posibleng mawawala na ang Cayetano Black. Posibleng ni Senator Joel Villanueva ay talagang wala na, bumigay na at posibleng aalis na sa Cayetano Black at pupunta sa Gatchalian Black. So mabubuo na ang totoo majority black ni Gatchalian Black. Gatchalian Black, majority black. Di ba kabibig? Nakakalungkot lang. Kasi sa ating pananaw, ang Cayetano Black, ito yung independent majority black ng Senado at talagang gustong malaman ang hustisya para sa katulad natin na ginagago at pinagsamantalahan ang mga buwis natin at ginamit sa flood control anomalies. Ang mga tao, yung Gatchalian Black, sabi nila, ay Malacanang Senate yan. Approve yan ni BBM. Di ba kabibig? So parang nawawala tayo ng pag-asa na hanggang dyan na lang talaga ang flood control, hanggang dyan na lang talaga ang 18X Marines pasabog, wala na talagang may tapang na pag-imbestigahan ang salaysay ng 18X Marines. Ang daming nagsampa ng libel suit sa 18X Marines. Sina Anjong, sina Garin, sina Abante. Yung mga nandun sa affidavit na mga politiko, nagsampa na ng cyber libel sa 18X Marines. At meron pa daw darating na 14 Marines, 7 Marines na lalantad. Pero parang hindi na yan matutuloy kabibig kasi baka panalo na ang Gatchalian Black. Yan, sinabi din niya ni Bam Aquino na 13 na daw sila. Oo, may isa na lipat sa Gatchalian Black. Naku kabibig, parang may pag-asa pa ba na mabigyan ng katarungan yung mga namatay sa flood sa baha dahil nasira ang flood control? May pag-asa pa ba? May hustisya pa ba? Ang mga trilyones na pera na ninakaw ng mga kontratista at mga korap na opisyal ng bansa. O eto kabibig ha, na-shock lang ako sa statement ni Senator Alan Peter Cayetano kasi naintindihan niya ang emosyon. Kasi iba't ibang emosyon meron kay Chis Escudero, kay Jinggoy Estrada, kay Joel Villanueva. Iba't ibang emosyon. And ang hirap kasi itong tatlong ito ay originally galing sa Cayetano Black. And baka totoo yung tinakot, hinaras, tinakot na maraming kaso. Pero kay Cheese ha, si Cheese proud na nagsabi na yung tatlong kaso ko, wala na yon, dismiss na yon. After niyang nag-transfer, sa Gatchalian Black, bigla na lang nabalita na dismiss na ang kaso ni Cheese, yung tatlong kaso ni Cheese. Wow, ang bilis ha. Kumusta na pala yung sabi na posibleng masampa ng plunder kay si Cheese? Para yata yung biglang hindi na narinig natin. Akala natin dadakpin na si Romualdez, sabi ng ombudsman na malapit na siyang ikulong, malapit na siyang arestuhin, konting-konting kimbot na lang, nasaan na yun? Ewan natin kabibig, puro na sila malapit. I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Nag-heart-to-heart kami ni Brother Joel, and even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. So for example, may mga anak-anakan ako, pero siya real yung nararamdaman ng anak. May asawa ko,
Pero iba yung nararamdaman ng asawa ko sa pinagdaanan nilang mag-asawa, di ba? So it's different for every single person. For Senator Cheese, for Senator Jinggoy. Senator Jinggoy, nandun ako in the room nung kinukuha siya, and no one can say that we understand how his wife felt. Especially after alam nung wife niya na talagang inoffer sa kanya, hindi ka makukulong, kumampi ka lang sa administrasyon, kumampi ka lang sa grupo ni Ping Lacson, ni Senator Tito Soto, Win Gatchalian, etc. No? So, may kosto, mga kababayan. Ang kalayaan at independence ng Senado, independence ng Philippines. So, hinihila tayo ngayon ng China at saka ng US in different ways. No? But yung, kaya sabi ko, we don't need to be anti-China or anti-US to be pro-Philippines. You can be pro-Philippines without being anti-anyone. Kailangan lang independent ka. Hindi ka dependent kahit sa ibang bansa. That's what it means to be sovereign. Hindi ka kumukuha sa outside influence. That's what it means when we say God is sovereign. He will do what He wants to do because He does not need outside forces. Ako, hindi ako sovereign because I'm not perfect and I need God to sustain me. And God uses people, uses your prayers, uses your support, uses purpose to sustain. So the point I want to make today is that kung may cost ang independence, meron din pong cost kung hindi tayo lumaban. Ha? Kung hindi lumaban ang ating mga national heroes during the Spanish time, it would have been harder during because there would not be reforms, and we might still be a colony to this day. Kung walang cost yung paglaban sa mga Hapon during that time, mas maraming na-rape, mas maraming napatay, mas maraming karumal-dumal na nangyari sa ating bansa. Or baka ginamit din tayo sa pag-invade ng ibang mga bansa sa Asia if lahat tayo ay naging collaborators or kumampi lang. Correct. Ganun din sa US. Kung hindi tumayo ang maraming mga Pilipino para sabihin, big brother ka namin, Uncle Sam, but you're not the owner of me, or di ba famously sinabi ng ating dating Pangulo na he'd rather have a country run like hell by Filipinos rather than a country run by foreigners. And unfortunately, nagkatotoo na kahit Pilipino ang humawak sa Pilipinas, in many aspects, it's run like hell in terms of corruption, idolatry, immorality, small things that seem small, like the Pogo, Isabong, nawala yon, nilabanan natin, pero nandyan pa yung online gaming. Lumaban tayo sa health, pero nandyan yung vape na pinagbabawal sa ibang mga bansa. All of this may cost. So may kita dun sa mga kumita through that, pero I'm talking about kumita through that illegally. So lahat ng bagay po may cost. So pinag-uusapan nga namin ni Joel na parang kung alam lang nung lahat, yung mga nagsasabing you just want power, no? Konting katahimikan lang sa buhay ng grupo namin ngayon is paradise already, di ba? Yung di ba pag halimbawa pagka araw-araw sa restaurant ka kumakain, parang sa pinakamahal na restaurant ang paradise sa'yo. Pero kung araw-araw nandun ka sa noodles lang or kanin, nung time namin hindi noodles ang symbol nung kahirapan talaga, kung hindi yung kanin lang at asin, di ba? Yung wala nang ulam halos, no? Makakain lang ng konting kanin, pero kahit ngayon mahal ang bigas. Yung makapag-Jollibee, maka-McDo, yung may fried chicken, or yung nga iba yung parang yung kanin, mabuhusan lang ng ginisang munggo sa ibabaw, sobrang luxury na yon, di ba? Tama. So alam nyo, sa pinagdadaanan sa maraming lumalaban ngayon, not only for Senate independence, but para lumabas ang totoo sa flood control, lumalaban sa administrasyon, paradise na po yung konting katahimikan, no? But the question is the cost worth it? Nabanggit ko na po kanina yung sinabi ni Senator Benigno Aquino that the Filipino is worth fighting for.
Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Mamili ka Villanueva ngayon, makukulong ka sa loob lamang ng isa at kalahating taon sa 2028 to 30 admin, maaring kang absuelto kung magstay ka sa majority block ni Alan Peter Cayetano. Kung titiwalag ka, tandaan mo na 6 na taon hanggang mahigit makukulong ka. Paano na kung Duterte hanggang 1,000 years? Ay, talaga. But the Lord Jesus said, if you love me, take your cross and follow me. There's no victory without a cause. Our salvation cost the life of our Lord Jesus Christ, but it's all worth it. We have our own sacrifices. Sana nasa tao na ang pagtimbang if it's worth it or you prioritize yung sariling pakinabang. Mahirap magsakripisyo for a cause kapalit ng pansariling kapakanan. It takes courage and principles to stand for taking right path. Yun kabibig ang ilang komento ng ating mga netizen. So parang nakakaawa, lul mo naman yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. I don't know, kabibig ha. Nakita ko lang ang post na ito, na di umano'y statement daw ni Senator Joel Villanueva. Pero I'm not sure ha. Ito kasi, post ito ni Bayaning Filipino Migrant Worker. So sabi sa kanyang post, Mr. Cayetano, kahit makakampi tayo ay masasabi ko ay mali ka. Nag-quorum na silang 12 senators at binakanti na ang mga posisyon. Legal yon. Ang hindi lang pwede mag-elect ng SP kasi need 13 votes. Hindi natin pwedeng ipilit yung gusto natin kahit illegal. Hindi ako papayag dyan, parang ikaw na lang nagdidikta ng lahat eh. I don't know kung itong statement ni Senator Joel Villanueva. So sana magbigay na ng statement, official statement ni Senator Joel Villanueva kasi ang mga tao ngayon ay naguguluhan kung ano ba talaga, Senator Joel, steady ka pa ba sa Cayetano Block or hihiwalay ka na at pupunta ka na sa Gatchalian Block. So dalawang senado daw ang meron ang Senado ngayon, ang Independent Majority Block at ang Malacanang Block. Alam, grabe naman talaga, Malacanang Block. Pero kabibigo, ito pakinggan natin ang isang statement din ni Attorney Rowena Guanzon. Palagi ko sinasabi doon, Senator Rowena Guanzon, ako po, baka manalo si Senator Rowena Guanzon, no? Ay, ang ganda. Ang ganda kung magiging senador siya. O kayo, pahit ba kayo maging senador si Attorney Rowena Guanzon? Ako naman, pinag-iisipan ko pa siyang iboto kasi angas niya eh, ang tapang niya. At the same time, lawyer siya. So, meron siyang ibubuga. 'Di ba? At alam niya ang konstitusyon. Hindi siya babaliktad at hindi siya magbebenda law if we're talking about the Constitution at ang mga batas ng Pilipinas. Pero posible, may malaking posibilidad na mananalo si Attorney Rowena Guanzon. Ano sa palagay nyo? Ito kabibig, makinig tayo. Ang sinasabi naman na Gatchalian Risa Ontiveros block ay hindi naman sinasabi sa konstitusyon na majority of all ang pro tempore at ibang officers. Kaya walang duda na pwede itong 12. Kaya sila nag-take over. Diba? Kasi sabi nila, may quorum sila dahil yung dalawa, isa na, wala na, hindi makita. Pangalawa, si Jinggoy ay nasa jail. Oo. So sinasabi nila, 12, hindi 13 ang quorum. De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian. Pero sa roll call, tinawag nung Attorney Garcia, ang kanilang bagong secretary. Napansin niyo rin pala yun, ma'am. Tinawag niya rin ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, the records of the Senate and their new secretary has already made it of record na yung dalawa na yan ay senador pa rin sila at kasama sila sa roll call at kasama sila dapat sa bilang ng quorum. Yes. Hindi po ba? Of all members. Pero binaliwala lang nila yon. Basta sinabi nila na 12 na lang kasi 22 na lang. Di ba? So, they declared all positions vacant and they elected Gatchalian, their own secretary. And then may problema sila. Wala silang Senate President. Kasi ang sa konstitusyon na nagsasabi ng majority of all. Di ba? So, kahit sila, tinatanggap nila yun na ang majority of all ay 13.
Hindi po ba? Yes. Kaya lang sinasabi nila na hindi naman sinasabi sa rules na ng konstitusyon na ang pro tempore ay kailangan majority of all din. Di ba? Ang sinasabi ni Senate President Cayetano, to which you agree, Yes. na ang Senate President ini-elect, ang pro tempore ini-elect kagaya ng Senate President. Yes. Hindi po ba? Kasi nasa rules naman ng Senado Senate, yes. na ayon sa Constitution, it's never been questioned before. Never been questioned before except now. Ano ba? Siguro napaka-brilliant itong Senator Gatchalian na ito na meron ka namang bagong interpretation na hindi ko alam, ha? Ito, pabago-bago tayo dito ng ruling na Supreme Court pag nagkataon, ha? So, yun kabibig, napakinggan nyo si Atty. Rowena Guanzon sa kanyang statement at alam natin at alam ng maraming Pilipino kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan, kung sino talaga ang nasa panig ng konstitusyon. Pero pilit pa rin nilang binabend the law. Yan ang mahirap. Pag hindi sa kanila nakatuon, pag hindi sa kanila ang swerte, talagang they have to bend the law. Pero pag sa kanila ang swerte at umaayon ang agos ng kagandahang loob, ay natural. They will do everything, mag-party, mag-enjoy, and all the, alam nyo na. Pero pag mga Duterte na ang pinag-uusapan, lahat ng mga negatibong ibabato, pati nga ang 18 ex-Marines, sabi ni Gatchalian, posible daw sila ang nagpapatawag dito sa threat ng Senado. Ano ba naman yung Gatchalian? Grabe naman yung mga statements niyo, no? Ewan ko kabibig, naawa na ako sa bayan natin. Di ba? Sabi nila, may kalayaan pa ba tayo? Ay, ewan ko kabibig kung may kalayaan pa ba ang Pilipinas. So, in fact, ngayon pa lang, parang hindi tayo malaya. Ngayon pa lang, gutom na ang Pilipinas. Oo. Meron pa bang tutulong sa atin? Pero naman kabibig, puro na lang ayuda. Ayuda, namimigay si Marcos ng ayuda sa mga nasalanta na lindol, pero binukbok naman yung mga bigas na pinamigay ng DSWD. Si Marcos nagbigay ng 100 million sa nasalanta na lindol, pero nagbigay ng 500 million kay Mama Lenlen para lang sa isang, ano ba yun? Pinagawa nila. Diba? 500 million versus 100 million. Yung 100 million nasalanta ng lindol. Yung 500 million, paggawa lang ng something-something sa Naga. Isipin mo, 'di ba? Parang wala namang puso si BBM sa mga taga Mindanao. Wala siyang pag-ibig doon. Bigyan ko kayo ng 100 million, bahala na kayo diyan. Pero kay Lenlen, 500 million para lang sa isang istruktura. Iwan ka bibig. Ay, nako. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Maniniwala ba kayo na bumigay na si Senator Joel Villanueva at aalis na ito sa Cayetano Block at pupunta na ito sa Gatchalian Block at maging 13 na ang kampo ng Gatchalian Block. Legit na sila. Ay, naku, sana meron sa Gatchalian Block na pupunta sa Cayetano Block. Pero sino kaya kabibig, no? Ano sa palagay niyo? Sino kaya ang magbabagong isip na, ay, punta tayo sa sa independent majority block kasi ito yung independent majority block na para sa tao na sana na magising sila sa katotohanan ba? Pero takot din sila yung ibang politiko kasi BBM admin na malakan niya ang Senate block. Yun lang, bibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Edgar Nemo, salamat po sa magandang background natin. Ako si Kabibig.